Alleluia, 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 Alleluia. Balita sa inyo'y ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila, saan kaya kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na Jesus Nazareno. At pagka tayo nagsisimba, kung hindi man madalas, paminsan-minsan, dinadala natin yung ating panalangin sa Diyos. Dinadala natin dahil nagbabakasakali tayo na madinig ang ating kahilingan. Nagbabakasakali tayo na baka naman tuparin na ng Diyos yung matagal na nating hinihiling. Sa ating salmong tugunan, yung tinugon natin, Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ito ay pagsamo rin na mapakinggan ng Diyos. Pagbabakasakali din na mapakinggan ng Diyos. Pero alam nyo ba na baka ang Diyos ay nagbabakasakali din na pakinggan natin siya? Sa ating unang pagbasa, ito yung nangyari. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, pumunta ka sa mga tao, baka sakaling makinig sila. Baka sakaling magbago sila sa kanilang pamamaraan. Pero sa pagbabakasakali ng Diyos na siya ay pakinggan, ano yung sagot na narating sa Kanya? Ano yung sagot na binigay sa Kanya? Hindi pagtanggap, pagre-reject. Nagsalita siya sa pamamagitan ng propeta, Jeremias, pero hindi tinanggap ng mga tao. Hindi tinanggap ng mga tao. Sa ating ebanghelyo, malamang hindi lang nagbakasakali,
pero talagang intensyon ng ating Panginoong Hesukristo na bumalik kung saan siya nagsimula, kung saan siya lumaki, at ipahayag ang mabuting balita. At sa kanyang pagpapahayag, anong reaksyon ng mga tao? Nagtaka sila. Hindi nila alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Jesus. At nagtaka sila dahil alam nila kung saan nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo. At very natural sa ating mga tao na magtaka, mag-isip-isip. Kapag iba yung nakikita natin at iba yung naririnig natin sa ine-expect natin. At pag iba yung naririnig natin at nakikita natin sa ine-expect natin, madaling mag-reject, madaling hindi tanggapin. At ito yung naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. At siguro naman lahat tayo dito nakaranas na ma-reject. Lahat siguro tayo dito nakaranas na hindi tanggapin ng ating kapwa. Kapatid man yan, magulang man yan, katrabaho, kaibigan, in one way or another, lahat tayo nakaranas ng rejection. Pero hindi ko alam, pero malamang, lahat din tayo in one way or another nakapang-reject din ng ating kapwa. Lahat siguro tayo, may mga kapwa tayo na hindi rin natin tinanggap. Pero ang masakit, kaka-reject natin, no, sa mga tao, sa kapwa natin, hindi natin alam minsan ang nire-reject na natin ay ang Diyos. Hindi natin minsan alam ang nire-reject na pala natin ay ang Diyos. Sa ating ebanghelyo, hindi alam ng mga tao na si Kristo ang Mesiyas. Hindi nila alam na siya ang magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan at kamatayan. Pero dahil kilala nila ang ating Panginoon at ayaw nila o hindi nila alam na siya ang hinihintay nila na tagapagligtas, hindi nila tinanggap, hindi nila namalayan na Diyos pala ang kanilang nire-reject. Hindi nila namalayan na Diyos ang kanilang hindi tinatanggap. Yun din yung nangyari sa mga tao sa unang pagbasa. At sana naman hindi natin maranasan yun. Sana naman hindi natin ma-experience na ang nire-reject pala natin ay ang Diyos mismo. Kasi minsan kaka-reject natin, no? Nire-reject pala natin ay ang mensahe ng Panginoon. Kaya tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa na unang-una, makinig. Makinig sa salita ng Diyos. Makinig sa pinagdadaluyan ng salita ng Diyos. Minsan kasi, ang hindi natin tanggap ay yung nagsasabi ng salita ng Diyos. Diba? Lalo na kapag kakilala natin. Kapag minsan, yung mga magulang natin, diba, sa mga anak dito, kapag magulang ang nagsasalita, nangangaral, minsan hindi natin tinatanggap. Minsan ayaw nating tanggapin dahil kilala natin kung sino yung nagsasalita. Pero hindi lang naman sa mga ganong pagkakataon. Minsan ayaw nating tanggapin yung mga naririnig natin dahil ayaw lang talaga natin. At ayaw lang talaga natin dahil taliwas sa gusto nating paniwalaan. Kapag kayong naririnig natin na salita at pangangaral ay hindi tugma doon sa gusto nating paniwalaan, madali lang i-reject, madali lang hindi tanggapin. Kasi bakit? Bakit ko tatanggapin kung hindi naman yan yung pinaniniwalaan ko? Bakit ko tatanggapin kung sa tingin ko hindi naman talaga yan yung nakakabuti sa akin? Pero minsan, yung hindi nating pagtanggap, yung hindi natin pakikinig, ang hindi pala natin napapakinggan ay ang Diyos. Kaya ang mensahe sa atin, makinig. Kahit mahirap minsan makinig, makinig. Kahit mahirap tanggapin yung napapakinggan natin, kung tama naman
kung totoo naman, pakinggan pa rin natin. Dahil sa pakikinig, nagsisimula ang pagbabago. Kaya minsan mahirap magbago kasi mahirap makinig. Kaya unang-una, ang tinuturo sa atin, makinig. Makinig ng mabuti. At pangalawa, tanggapin. Kung ano yung naririnig natin, tanggapin. Huwag lang basta makinig. Huwag lang basta narinig, pero tanggapin. Tanggapin ang napakinggan, pero tanggapin din ang ating kapwa. Tanggapin din yung nagsabi nung salita na napakinggan natin. Kasi sa ating ebanghelyo, hindi lang naman tinanggap ng mga tao yung salita ni Kristo Pati si Kristo hindi nila tinanggap. At yung tendency nating mga tao, kapag kaayaw natin sa naririnig natin mula sa ating kapwa, ayaw na rin natin doon sa nagsasalita. Kapag may hindi tayo magandang narinig sa ating kapwa, kahit totoo naman, kahit may saysay na lang, ayaw na rin sa ating kapwa. Hindi lang yung salita nila yung nire-reject natin, pero pati sila nire-reject na din natin. Pero ang paalala sa atin, tanggapin natin yung ating kapwa. Hindi man natin tanggap yung masama nilang gawa, hindi man natin tanggap yung sinasabi niyan, at least tanggapin natin ang ating kapwa. Huwag nating i-reject. Dahil unang-una, alam naman natin kung anong pakiramdam ng hindi tinatanggap. Alam naman natin yung pakiramdam ng nire-reject. Bakit naman ipadarama pa natin ito sa ating kapwa? Makinig, tanggapin. Pakinggan ng salita, tanggapin ang nagsasalita. At panghuli, ang mensahe sa atin, isabuhay. Isabuhay ang pangaral, isabuhay ang salita ng Diyos. Dahil hindi lang naman natatapos sa pakikinig ng salita, hindi rin naman natatapos sa pagtanggap nito. Sa ating pakikinig at pagtanggap, nawa ang maging bunga nito ay ang pagsasabuhay. Nawa ang maging buhay nito ay makita ang saysay ng salita sa ating buhay. And basically speaking, ito ang sinasabi ng ating mga pagbasa. Tanging sa pagsasabuhay lamang makikita ang kahulugan ng salita ng Diyos. Tanging sa pagsasabuhay lamang makikita na talagang pinakikinggan at tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating tandaan, kung tayo nagbabakasakali na marinig tayo ng Diyos, kung tayo nagbabakasakali na mapakinggan ang ating mga panalangin, malamang nagbabakasakali din ng Diyos na mapakinggan niya tayo, na tanggapin niya tayo, na isabuhay natin ang kanyang salita at aral. Amen.